my Bible. It is God's Word. God will use this book to touch my heart and change my life. I will read this to be wise, hear this being preached, study, meditate, memorize, and apply its truth. For by this I will be blessed, and be a blessing, and my God will be glorified. Karong hapon, we will be talking about commitments. Lain mga butang na kinahanglan balik-balik ko na ito aron atong masabtan labi na kay itawag commitments. So Daniel is Daniel chapter 3. Kung basahon tubag-tubag ikan sa verse 1 tama sa verse 18. Daniel chapter 3 verses 1 to 18. It's good that from time to time atong na-evaluate atong kagalingon how fully committed we are sa atong pag-follow ang Jesus Christ. Not only we are grateful sa atong kaluwasan, but also dapat with that gratefulness we will continue to be committed sa nagluwas na ito. Daniel chapter 3, ikan sa verse 1, tama sa verse 18, ano sa inyong Bible, we can say amen. Sige, basa ta tubag-tubag. The Bible says, Nebuchadnezzar the king made an image of gold, whose height was 3 cubits, and the breadth thereof 6 cubits. He set it up in a plain of Dora in the province of Babylon. Then Nebuchadnezzar the king sent his letter to the princes, the governors, and the priests, and the judges, the treasurers, the counselors, the sheriffs, and all the rulers of the provinces to come to the dedication of the image which Nebuchadnezzar the king had set up. Then the princes, the governors, and the captains, and the judges, and the treasurers, the counselors, the sheriffs, and all the rulers of the provinces were gathered together unto the dedication of the image that Nebuchadnezzar the king had set up, and they stood before the image that Nebuchadnezzar had set up. Then the herald cried aloud, to you it is commanded, O people, nations, and languages, that at what time ye hear the sound of the cornet, flute, harp, sackbut, psaltery, dulcimer, and all kinds of music, ye fall down and worship the golden image that Nebuchadnezzar the king had set up. and whoso falleth not down and worship it, shall the same harm cast into means of burning territory. Therefore, at that time, when all the people heard the sound of the cornet, flute, harp, sackbut, psaltery, and all kinds of music, all the people, the nations, and the languages fell down and worshipped the golden image that Nebuchadnezzar the king had set up. Wherefore, as the time of reigning of the came near, and accused the Jews, They spake and said to the king Nebuchadnezzar, O king, live forever. Thou, O king, hast made a decree that every man that shall hear the sound of the cornet, flute, harp, sackbut, psaltery, and dulcimer, and all kinds of music, shall fall down and worship the golden image. And whoso falleth not down and worshipeth, that he should be cast into the midst of a burning fiery furnace. There are certain Jews whom one of us set over the affairs of the province of Babylon, Shadrach, Meshach, and Abednego. These men, O king, have not regarded thee. They serve not thy gods, nor worship the golden image which thou hast set up. Then Nebuchadnezzar in his rage and fury commanded to bring Shadrach, Meshach, and Abednego. Then they brought these men before the king. Nebuchadnezzar spake and said unto them, It is true, O Shadrach, Meshach, and Abednego, do not ye serve my gods, nor worship the golden image which I have set up. Now if ye be ready, at what time ye hear the sound of the cornet, flute, harp, sackbut, psaltery, and dulcimer, and all kinds of music, ye fall down and worship the image which I have made. Well, but if you worship not, ye shall be cast the same hour into the midst of the burning fiery furnace. And who is that God that shall deliver you out of my hands?
serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and he will deliver us out of thine hand, O King. But do not be it known unto thee, O King, that we will not serve thy gods, nor worship the golden image which thou hast set up. Ang Diyos mag-bless sa ito ang panimbawang karoon tayo, at ito pa itong maulog sa akong makapalikod, ito yung akong mga mata. Lord, Father, salamat na kadayon ni mo sa pamatuo na ngayon ka ng simbawang ni Diyos karong grasa. Salamat kay Ginoo sa iyong pagwang sa among kasing-kasing panginaw mga special music as your children are singing for your honor and glory. Thank you also, Lord, for your word na may among gabay karon aron ang among mga spiritual na kinabuhi mga tuto. Kami Ginoo mapadayon mo malambo sa mga Kristohanon na kinabuhi at makapamatuo ng ikaw Ginoo mga panalangin. Salamat kayo sa tanan ng pagkamayo mga nadawat mo, padayon ni naglaong Ginoo. Hindi na karong orasa, nagayang ng spiritual mo palabot, simpleng mga butak, tuyo ni mo alat sa padayon na kami malikon sa ang commitment na mo, i-bless ang inyong pulong, ako yung ubos na lagay ng mga paglo sa mga naghanyo ko ano. Mga katawan, salamat sa ilang kasing padayon na tadyor gusto nga matuto sa pagkapuuran sa inyong pulong. Malayon ka nga Diyos na kung napagyanan ka rin, pinagilamang sa mga nangalan ni Jesus. Amen. Kalikot, payok. So, everybody knows the story. Sa ancient time, ang mga king o mga emperor are considered as God. O nang maghiwagan sila image, gina-worship na sa mga tao ngayon as base sa Bible history. Si Nebuchadnezzar was one of those kings na he was greatly established because siya span sa na-conquer ng mga yuta o sa strength sa iyang army. So mauna, si Nebuchadnezzar, iso kay sa tanan na deklara kung unsay gusto niya mahitabo sa iyang kinyagian. And as the story goes, tungod kay himuan siya image, being considered as God, Ginoo sa mga ilalog sa iyang mga dinsakupan, gusto niya na every time na ay oras na mag-ampo niya o mag-muila na tungod ni Nebuchadnezzar na preserve sila. Kung ako'y mentalidad sa ancient ng mga tao regarding sa ilang Ginoo primarily is for their preservation. Kaya ang religion sa unang panahon, gigunitan ng mga tao by fear. Ang religion na nagbulit sa tao diha sa kahadlok, maunay religion sa kulto. Kung ang tao gali, puro sa kahadlok ang itudlo sa iya, dili ng positive na fear, dili ng reverential trust sa Diyos, that is a form of kulto na. So, ang mga tao sa unang panahon, kung dili ka nila simbahon ang image, ang may tabo, sumala sa unang basa, sumubon sila. Naghimo gudno, naghimo murag, sinala lang, himuan ng pan. Pugod. Naghimo murag hudnuhan. Nga, ang tanan na dili mo dili mo acknowledge sa deity o pagka-Diyos sa ilang king, ibutang dito sa hudno. So, kung may istorya ako na kitang gano'n. Karon, among those na ay itawag tulo ka mga Hebrews. Actually, they are not children anymore. They are mga grown-ups na sila. Mga young people na din. Na sila'y commitment sa usa sa Diyos. And no matter what happened, kung yung masawag gikan sa verse 16, 17, and 18, nga niingon sila, if ever imuming mo na natigla, imuming pa yung buon mo, King Nebuchadnezzar,
Ingo sinasabi, dili mo ipuanan sa kung sa pagkakita mo. Kaya kung imo mo iputak sa ulo, we believe we are committed to our God na iyahamin i-deliver, iyahamin ipahikawas kikandihan. So that is the conviction, that is the commitment. Na tigil sila mo yung sa image. Pero ang kanilot is na sa verse 18. Sige, basahan sa verse 18. But if our God, diba sila, is not able, kung dili man yung galing i-deliver sa akong Ginoo, be it known unto you, O King. Ngayon sila nga, we will not bow down nor worship your image. Bisag dili pa gyapon, kagkano niyo sila kabalumi. Di kami mayuko kay ang akong Ginoo, iya namin i-deliver niya. Pero di ko galing niya i-deliver, di ka gyapon ni. Sa kung di magaling ni tabakan sa akong Ginoo, di ka gyapon ni. So ito natin yung kuwit na kinalang makasabutan. The greatest days of your life, the greatest days of your life are not those days na dagat sunod kwarta yung takat. Are not those days na you have found your God's will and you're walking down the altar. It's not those are not your greatest days. Your greatest days are not those times that you've been with your friends na kanag-awa mo lipay kayo sa kanan. Those are not your greatest days. Your greatest days are not those times na nakatrabaho ka. Those are not your greatest days. And kaya nyo, sa tinuod na anak sa Diyos, ang pinaka-nindot ni mga adlaw, kung ang imong commitment, hinumduminin, is cease or being caused to rise up to a high level. Kaya pag i-challenge ang imong commitment, di anak mo'y pinaka-nindot na panahon para sa tinuod na anak sa Diyos. Ang pinaka-nindot na panahon kung tinuod ka na musunod sa Ginoo, kanang panahon na ang imong commitment musaka o another level. Amen. And these days, usually, they may be your days of struggle. These days may be the days of your suffering. These days will be the days that you are scars in battle. Nakakay mga spiritual battle na tumangon. Nakakay mga, mauni siya yung greatest days. Muni lamig na panahon. Sa panahon, kabantay mo ang mga tulog kay Bruce. Muni pinaka-nindot, pinaka-highlight sa ilang life. Dili ang pinaka-highlight sa ilang life na nahimo silang mga counselor sa king. Ang dili ang pinaka-highlight sa ilang life na naa sila yung mga successes sa ilang mga itawa educational endeavor. Mga bright pa sila. Dili na ko i-highlight sila kinabuhi. Paminawa ko, young people, paminawa ko Kristohanon. Ang pinakalindot na panahon sa itong kinabuhi, katong panahon na nagpabilin tayo in spite of struggle, ang atong commitment wala siya. In spite of suffering, naagapot na committed. In spite of naatay mga sakit na nagibakit, we're all ni-hold on pagkita sa ito ang commitment sa Diyos. Wala niya. Maunay pinakalindot na lang. Usahay, kung ano yung may ako na tukod, daghan kayo na ito sa panahon na when the world overwhelms us with everything that He has to throw upon us, ang tendency, ang atong kalipay, mausap. Yeah? Ang basihan sa atong kalipay, mausap. Katuna kung sa data po na ito, tas kalimutan, hindi na katuwa ito commitment na challenge. Yung tuloy, pinakalamig na panahon sa kinabuhi sa Kristohanon, kanang it will cost you even your very life because you are committed to the Lord. Pinakalamig na panahon. Mauna yung tuloy. Dili na sabi, salamat, ino, ito kong ipag-graduate mo. Those are not your greatest days. Salamat, ino, na-increase ako ang field of law. Those are not your greatest days. Those are not your greatest days na naakay
financial blessing, blessing sa relationship, no? Yes, or no? Given ng nadaas. Ang pinakalisod sa Kristohano, kanang panahon na grabe mong struggle, nga nakakay commitment, if you only have 1,000 pesos, and you have a commitment to the Lord of 1,000, bisag wala na imo, imo mag-ihatag sa Diyos. Amen. Bisag wala na kahit imo mabili, imong gihimo tungod your commitment to the Lord. Amen. Wala imo business. Grabe yung suffering. Pabiling ka, alibia. Pagalo ka, kahit panahon na masakitan ka, dali ka kayo. Hindi ano? Wala na ng panahon na. Pero kang grabe yung struggle, dali ka kayo hindi ako. Masakitan ka, dali kayo na. Pero hindi na, ang ganito ka na, kung ako magaling ng panahon na, you are challenged. Always remember, if your level of commitment increases, then you are experiencing your greatest days. Amen. Now, there you go. Always remember that when you say you are committed, the word committed means get ready to be alone. Amen. Ikaw na lang yung usa, ang damo mo yung kaugalingon. When you say you are committed to the Lord, time will come, ikaw na lang usa para anang commitment. Ang naganindad ka liyan yung tulo, naganindad ka liyan yung tulo kay tulo sila, nagguyo. Kaya ba mo na asag ani nga labog na naisya yung usa, ginapay sa lahat ng sarili. Improve yapon, barkada yapon nila, nilang Sadrak, Meshach, and Abednego, si Daniel. Because he was committed to his God, si Daniel. He was willing to be alone, bahala ka kung usa. Right. Amen. Ayun natin, commitment. Bahala ikaw na lang usa naghimo. Bahala ikaw na lang usa, tanaw ni mo ako ba, dili na ikaw na lang usa naghimo. Ayun ka. Amen. Inaanap na ang commitment. Bahala tanaw ni mo sila lagi, pastor, wala lagi na sila naghimo sa ila. Lahi ang ilang commitment, lahi ang imo. Amen. Lahi ang working sa Diyos imo personally, lahi ang working sa Diyos. So, and always remember this, you cannot allow, please do not allow the situation of others to be a controller of your decisions. Right. Ayaw tubuti nga kita kasawa ng sila yung mga sitwasyon ng mga anak, inanaon na lang din mo yung desisyon. Even if the world is against you, inana ang commitment. Unang hadlok ang commitment, pero blessed ang commitment. Ang mga taong committed, I remember a story, ako somebody once shared, nga sa panahon nila Alexander the Great, all the soldiers of Alexander the Great were committed to him. Unsay at ikaman musunod. There was a time na nasa na itulong ng kingdom, na kingdom was ang nagapalas was situated diha sa kilid sa diha sa ibabaw na itaas kayo ng cliff diha, then taas at kayo ng cliff diha sa kilid nga usa kay dalan padulong lagi sa gate, padulong sa palasyo. Karon mo nang ibutang ng palasyo na mulay makatuyong nila mo libot nga kontra. At tumangay na yung tanan. So parang grabe ka strong ang fortress. Grabe ka strong ang alas. Pangpang, dirira ang kagianan sa tumangan. Ang likod pangpang. Walay makalipot. So kita nila tanan ang musulong, ya preparado nila tanan diha sa frontier, diha sa tumangan. Kung usa akong pagpili ang musulong. Now, pagkakita ni Alexander sa fortress, wala niya ipasulong yung mga sundalo. Nagpadala siya o messenger iinan dito nga hatagan ka o usa ka adlaw ni Alexander the Great nga mo surrender. Kaya di ka mo surrender, bisan pa makinahon sa mapildi ang yung gihapon mo. Ingon ko king,
tanaw na ko. So, ibalik ang messenger, ingon ang messenger, ingon ang messenger, ingon ang alay nga, tanaw na lang ko. Let us see. So, ihimot niya Alexander, ang iyang mga soldiers. Iyang mga soldiers, usa ka platunan. Iyang ipa-march sa padulong sa gate, prepare na ng mga tao. Prepare ang mga tao. Ipa-march niya padulong sa gate. Pag-march niya, King Alexander was in front. Ingon si King Alexander, okay. Tignan niya kami. We are determined to attack and to conquer your palace, your fortress. Wala reaction ang nanghari dito sa palasyo. Ingon din sa Alexander, okay, soldiers march. On my right, you march going to the right. And you, on my left, you march going to the right. Kapag mo sa ilang padulan, papa. Ingon ni Alexander, okay, march, mga soldier, nag-march, padulong sa papa. One by one, straight, walay ni hulog, straight, one by one, hulog, mga soldiers. Hulog, mga sundalo dito. Ang ating katanaw, siya, bisang pag-inig, mahulog, ikamatay ng mga sundalo, attack ko na hindi isurrender sila. Why? That is the power of commitment. When people are fully committed to a cause, walang makabugo. Amen. Inunani ang ipangita sa Diyos ng mga Kristohano. Inani akong giambo, inani ta sa atong Ginoo. We have a great cause para gamiton ta sa kaluwasan sa mga tao. We have a great purpose to give glory to God as a local church. Only to use glory to. Wala mo kayo mula ba paano? Ang ato ikinahanglan mga committed na ka na. Whatever that might be, walay akasay. Walay biyay. Walay hubungay. Kinaanak sa Panginoon sa Diyos. Now, wabot ang panahon duwing dito. Ikaw na lang sa niya. Ako gusto ko ito, magwali ka ako ito, bisa ikaw na lang. Kusugot kaya po magwali ko sa ako na lang. Mulai giingon ba? Tanaw nyo karoon ni Pastor no, I can smile no. If you know palaman, you will never kayo. Iyan ko. Inahangulan kang buwali because you're committed to God. There was a time, and hindi commitment to God. Lord, sige, wali ko dito. Tokong samis, pero sabo ka. Sabo ka. Ikaw take care ako, ikaw bahala ako. Alin ko. Unang, makailong ko, mabot ang panahon na maglangko ako muna-muna. Dugay maglodi. Dugay maglodi ba? Si kagubat, ang bumangin sa inyo, share commitment. Huwag mabalik sa inyo. Nagsabot ka, Ginoo, nagsabot ka sa Ginoo. When you make a commitment to the world will have a reaction. Na-reaction ang kalibutan. Sa dihang maghimo ka ng commitment sa Diyos, tanaw na ito ang pagkitabo ni Shadrach, Meshach, and Abednego. Mga reactions sa kalibutan, sa dihang you will make a commitment to God. The moment you will make that commitment to God, always remember this. The world will take notice of that. Makita nyo na sa kalibutan. Ang mga taong fully committed sa Diyos, makita sa kalibutan mong commitment. Pero dili ka rin tinundanay na committed sa Ginoo, dili ka na-notice. Wala makakita. Muingon mo lang, kabantay mo sa termino nga, pabihas mo na siya, nagbanding na relihiyon. Kabantay mo mga termino. Manggawas na sa baba sa mga taong nagpalibot ni mo kung dili siya kakita sa iyong commitment. Muingon na siya, pabihas naman. Huwag may kalainan para sa mga relihiyon. Pero if you are truly, fully committed to God, they will take notice.
Patay na ito. Unang nagsumbong kang Nebuchadnezzar, tanawa, in Daniel chapter 3. So, in verse 8, wherefore at that time, grabe na kayo kabisi ang kalimutan. Grabe na kayo sa diyan, mutingog na ang trumpet, na ano yung sound para for worship. Ang tanang tao, muduko, mutingog, pero naagay mga imatayon. Tanawa sa verse 8. Kaning mga imatayon, ang ilang tawag sila mga Chaldeans. Cold Chaldean. Anak ng mga imatayon. Ang mga imatayon, and wherefore at that time certain Chaldeans came near and accused what? The Jews. E nagdumili, naagay imatayon sa kalibutan. Imong classmate, imong siningan, imong kauban sa trabaho, bantayan nyo ka. Tanaw nila sa kakakulitan. That is the first reaction of the world sa imong commitment. If they have not noticed you, kung sa imong commitment siguro mong pagsunod sa Diyos, it might be dili ka tinunanay. It might be that your commitment has not come to a level wherein they take notice. Yung anak nila, ang mga taong committed, makaingulo mo ng kalimutan mo, ano na sila, no? Balik yung hapon, kami ganising para galimid, at pili na. Balik yung hapon, di mo katlaw yun, makapilapin ko sila kung yung anak, magbit-bit yung Bible, they will take notice if you are fully committed to God. So, nag-prayer video na pero may namatay sa inyo. They will take notice. You know na, yan yung sinalingaan, hindi mo na sila mga anak, inaanak mo yung mga pagbayan na, ano kayo, hindi sila mga sulis. They will take notice. Mutan na ako nagkalimutan mula kay commitment. And second reaction sa kalimutan, not only they will take notice, they will be annoyed. Maglakot sila mo. Ano? Because you are beginning to live in principles above them. People who are committed live a life above average. Ang imong commitment, maunay rason na makakita ang kalibutan that you are living a life above average. Dili ka average ka out. Mga tao committed sa Diyos, lahi nga matang sa kinabuhi ang ilang mga observaran ang dili annoyed. Maglagot sila. Tanawan sila yung tabuan ng mga cool ka lang dyan. Mga imantayon. Basta mga imantayon, tawagan sila mga cool ka lang dyan. Kalma lang niya. Mga Chaldeans. Okay? So, ang ito, he spake and said to the king, sumpong na yun. Ignon nila, tanawa. Sa imong trabahoan, ilingon nila sila sa imong supervisor, tanawa sa kano. Ilingon nila sa inyong head, tanawa sa kano. Di ba pinanoid? At doon sila sa hari, at sa ilang sumpong sa hari. Tulog-tulugan nila ng hari, ingnan nila ng hari, king, live forever. Ang among Ginoo, among hari, mabuhi sa walay katapusan. Kapag tao mabuhi sa walay katapusan, maulog-ulugan, di ba? Pero nakuyakin na pag-ulog-ulog, iyon sa may problema. Sa may toyo. Then, every man, di ba, iyon ka man nabi, kainani, naagay mo sound na, kinahanglan, every man shall fall down and worship the golden image, o ang dili mo fall down, di ba, yung kasilutan, ibuta mo burning fiery furnace. So, tanawa, na ay mga certain Jews in verse 12, look at your Bible. So commonly it is that there are certain Jews whom thou hast set over the affairs of the province. At ito imong mga isaligan. Kailan pagin sila ninyo, paminaw, kung committed ka sa iyo, mainhan ka. Kaya mo nyo nakitsa ka to si katong baptis. Mga nakitsa itong baptisa si Kuan, hanapon nyo ka, luto niya. Makailan sila ninyo, ang ubalo, kailan mo kitsa itong baptisa ko. Kapalog yun, ang mga tao sa kalibutan, they will take notice and they will be annoyed, they will be remembering your name. Sadrak, Meshach, and Abednego. Tinugduman-dumalan, at sinugdo. Ilan dumalan. Muna yung second reaction sa kalibutan. Kapalog mo, ikatulong ang reaction sa kalibutan, they will question. The world will
Ingon sila, ano ka ng anak to? Ang ubang galitik ka pugong pangutan mo yung ka mismo. Nga ingon anak mo. Ang ubang di magaling ka pangutan mo, di pinsa nila makapangutan na sila kung sa pagkahinaan ang anak ilahang ituhuan ng ngayon na sila. Mga nagtarawa ang hari, nawatana ang hari. In verse, sige. So, in verse 13, it's yung sila po kaya sir, patawag ng tulubi sa Shadrach, Meshach, o Abednego. Then in verse 14, ingon na nga hari, is it true? Shadrach, Meshach, Abednego, tinuod ba? Basta mo tingog na ang trumpita, ting worship na, ting bow down na, ting bow down. Tinuod ba? Is it true? Tanawa in verse 16, Shadrach, Meshach, o Abednego, tinuod. We are not careful to answer this matter. Kami, di mupasagan at tubag mo aning mga butanga. Kaya, tanawa, in verse 17, if it be so, the God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and He will deliver us out of thine hand, O King. And if not, kaya kung ganahan yun, ako aning memory verse kami, be it known unto you, O King, that we will not serve thy God, nor worship the golden image which thou hast set up. Pangutan mo, makapangutan na yung kalimutan. No reaction when committed ka. Normal na, ayaw ka tingala ng mga tao, magtanaw mo, ang ilang ko sa kakilay hangad. Sino nila? Ano kaya nga sila? That's the reaction as kalibutan. And last na, inong Dominic, they will test that commitment. Sila mismo, may nga, sulayan na ito nila. Sulayan na ito nila. O, hatagan ang trabaho, domingo, simpa pa ba yung kali? Amen. Naawa na ito nila. Ato rin kakayan, budawan pa ba kali? Dili na. They will test you. Tanawa na ito nila. Ano din yung nakalimutan? Ilang sulayan kung sa iyong commitment, wala kang ikakabati, nag-persecute ka, it means wala kakita ang kalibutan na committed ka sa Diyos. Huwag kay persecution, kung sabi mong mamahal sa kinabuhin, sulayan ka. Inuuot na magkakanan mo. They will test. More na reactions sa kalibutan yung lumina. He will notice, he will be annoyed, they will ask questions, and they will test you. Sulayan ka rin. Karon, because inunana ang imuhang commitment, and these people, ang kanilang kalibutan magtanaw sa imo, inana ka fully committed sa Diyos. Kinahanglan makasabot ka that that commitment, if it will be tested, it is sort of a crossroad na you are to make a choice, a decision on what to take. Kani kung kabantay mo, iignan sila sa Shadrach, Meshach, o Abednego. Tinuod na, ang ilan dito ba, we will not be careful to answer this matter. But if so, nga nang gina sila tinuod na, tinuod na rin ang di mo muyuko, yan mo kita mo sa mundo. Diba? Tinuod na, they have a choice, they are on a crossroad of their commitment, whether ilahan pa na inunog, ilang commitment sa Diyos, o ilahan nila gawin para di sila masunod. Iwalahan nila. When you make a commitment, your crossroad will be a proving ground kung unsa yun ka fully ni-commit sa Ginoo. Your choice will not be easy because what? Commitment is about all or nothing. It's about all of you for God or nothing at all. Inong domain sa pagpangalakan sa Diyos, wala yung middle ground. Di ka pwede nga gamay-gamay sa kalibutan, gamay-gamay sa loob. Di ka na pwede na. When good ka rin ka, sunod ka sa Diyos, sunod sa Diyos.
congregation na yun ang ginoso sa church siya, I would that you are neither cold nor hot. Di siya nag-lugar. Di siya nalaman sa tunga-tunga. Di ba naman imo, ang usan ng kakail sa kalibutan, ang usan ng kakail sa Ginoo. Ang imong nilaktan na, bakal-bakal. Katawanan kay kana, huwag kay alay-alay. Pag Kristohanon natak sa kakail na sa kalibutan, ang usan kakail na sa Diyos ko alay. Why grace na makita nyo? Sulay nga, nakakita na kay bakal ilagan. Mga hapon dito sa unang panahon, karoon naman na naangay-angayan ng mga hapon kaya nag-mix naman nagmalaing grace. Pero mga hapon, originally, kanang ilang physical picture, mga sakang na sila. O ito ang tawag na sa unang panahon sa mga Pilipino, kagubat, na anang mga sakang. Ang sakang, mga bakang. Sulay din na mapunti sudagan ng mga bakang, di ba? Pagkatawa ka. Eh, straight is raganan. Katawan na ng Kristohanon na walay strength na commitment sa Diyos. Una, doing. If you would be on a crossroad of your commitment, your security and your popularity will be at stake. Kung unsa kanailan sa una, tingala na sila nimo, magkahinay-hinay na naay mga tao di na ganahan mo. Ang mga cool ka dyan, ang kanang mga tao, cool ka dyan lang. Ang mga nagbuhat lang, katanwan mo, magsige na nagpanghiyangin. Di na naganahan mo. Your popularity will listen, mubus. Yang imuhang seguridad, matingala na lang ka, sa wakay kontra, masuko sila ni Muway Rason. They won't like you. Sila ganahan mo. Pero kabalo, if you would continue to walk and make a decision sa imong commitment, dari ka. This commitment, hindi man doon siya lang sa dihang si Nebuchadnezzar, gitubat siya sa nilasadrak ni siya kung kabindigo, nga di yun ni mo bawta, we have a commitment to our God. We are fully committed to follow our God isang pagkang kinabuhi ka. Maoy at stake. Sa maupay bayan ang kinabuhi. So ang may tabo, nalabay yun sila. Diba? As the story, sige, panayon in verse 19. So, then was Nebuchadnezzar full of fury. So, okay siya. And the form of his visage was changed. Gihanglad si Nebuchadnezzar. Naglagot si Nebuchadnezzar, nausap iyang naon. Sa akin pagkausap mo, nagkuhan siguro mo, namulab. Lagot, ikrar. Therefore, he spake and commanded. Kamong nagbantay sa mundo, painitan niyo 7 times. Ingo ng Bible. And he commanded the most mighty men. Ang iyang pinakamaayong ng mga sundalo. Maoy iyang di ba? Gapos ng Sadrak, Meshach, at Abednego, maoy palabayon dito sa burning fiery furnace. And these men were bound in their coats, their hooves and their hats. Wala kailis, beritso, higapos beritso sila sa Sadrak, Meshach, at Abednego. They're ginabay. In verse 22, therefore, because the king's commandment was urgent, the furnace exceeding hot, the flame of the fire slew the men that took up Sadrak, Meshach, and Abednego. Katulong mga strongest men ni Nebuchadnezzar na namatay. Ngano, tungkol sa kainit sa fiery furnace, na-appeal sila. Huwag kamatay, paglabay. Pero ang tulo, dalawa, in verse 23. And these 3 men, Sadrak, Meshach, and Abednego, fell down bound into the midst of the burning fiery furnace. Then Nebuchadnezzar the king was astonished, and rose up and haste and spake, and said to his counselors, Kajut lang, ano siya? Kajut lang! Kaisa, yan ang pumunta pinaganto itong gilabay niya. Siya, di ba, ang atong gilabay, tulog ka mo? Ngayon sila, tulog. And he answered and said, Lo, I see 4 men, loose,
walking in the midst of the fire, and they have no hurt. And the form of the fourth one is like the Son of God. Antayin, sa crossroads yung commitment. Bisag unsa pa na. Because that is not a decision na basta-basta. God will take care of you. Hindi kanya pasagta. Ginoo ang pagsunod sa Ginoo. If it needs suffering, sacrifice, and everything. Kung naman galing gubat, nagkagkag mga scars sa gubat, yung mga igok sa gubat, pag-itaway sa spirit, mga anong kinabuhi, ang Diyos dili kanya pasagta. He will walk with you. He will carry you kung kaya pa. Ona. To end up, regarding commitment, how can you know na you are developing a commitment na nagka-increase of level? Ang imong commitment nagkataas, nagkalikod ka sa Diyos. In developing, mo siya characteristic sa course code, in developing a commitment. Una, kailangan makasabot ka, you have to make a personal decision. Amen. Others might be praying for you. Others might be cheering for you. Others might say something good about you with your commitment, but they cannot make that decision for you. Amen. Ikaw yung anak mo na decision. Kinahanglan na kay personal decision. Ayaw susunod. Kita ka ni ate, kita ka ni mama, kita ka ni papa. Amo sunod ko sa Ginoo kay naanak sila doon. Not because kay naakay isuunan ko dili, because you have made a personal commitment with God. Tinarong ko ni mo Ginoo, musunod ko ni mo not because kay naay mga outside force nga nagtuklon ni mo, musunod ka sa Diyos. Kung dili niingon ka, I am personally making the decision. Pag tinarong ko ni mo Ginoo, musunod ko ni mo Ginoo, ihakag na ko. Kaya tagang mayang people, kaya yung doon ko Pastor Chris, ingon siya na ko ito, kabalong ka sa una. Musimba ko katipunan, ganahan ko musimba katipunan, kaya tagang wapas ko ay. Mas Pastor Chris. Ako yung ba, tagang ganahan musimba, kaya naay. Nagtuklod, ganahan musimba. Ngayon ba ganahan tinarong, tungkol kay naay first dimension. Kailangan personal decision ang imo. Amen? Should be your decision. Should be ikaw mismo na yun. Magtinarong ko, imo na ko din, ako din pagpili. Kaya wala na makaipiling pasangilan kung unsay na ikabot mo. Hindi ka makapiling ngayon na inali ko tulad kaya nagsabot-sabot niya, hindi sila mo, hinihin mo sila ang pagpili. Kung hindi ikaw din mismo na imo na magtinarong ko, sunod ko. Kedua, remember this, your decision will always cost something. Ano, kaning mga Hebrew children, Hebrew young men, extremely kinabuhi kung nila bili silang decision. It might not be at this very inaning na cost ang imong natubangon, pero surely it will cost you something. Naagibili kung may mo ka desisyon, nakabili bayaran. Naagib price tag sa imong commitment. Hindi ka may imong tignan mo bayaran. And katulong, there will be an influence na imong niya sa ba. Tanawa, pag tinarong lagi mo, fully committed to the Lord, kanang inyong mga mahal sa kinabuhi, one of these days, mutuo na ninyo musunod. One of these days, they will listen to you. One of these days, they will start to make a commitment with God. Kinumod na. Ang sanay ka pong sari, ang hari na mo isuko ay sa kanalan. Tanawa na lang kung sa iyahang statement. Sige ito, balik na, Daniel chapter 3. So,
In verse 26, then Nebuchadnezzar came near to the mount of the burning fiery furnace, and spake and said, Shadrach, Meshach, and Abednego, ye servants of the Most High God, come forth and come hither. Tanawa ko sa statement niya. Iyon sila, servants of the Most High God. Nakakita sila sa commitment nila sa Shadrach, Meshach, o Abednego, nakakita natin. Nga sila naman. Gawas na mo niya sa kamubalik diri, hindi mo diri. And the princes, the governors, and the captains, and the king's counselors, we gathered together, saw these men upon whose body the fire had no power, nor was an hair of their head seen, walay ng mga luos. Neither were their coats changed, nor the smell of fire passed on them. Grabe ang protection, iunsa ka na pagputos ginuno. Ginuno, bisang gamay baho sa sunog, wali na sunog. Now, in verse 28, then Nebuchadnezzar spake and said, only ang imong influensya, if you would stand up for your commitment, iingon ka natin, blessed be the God of Kings Shadrach, Meshach, and Abednego, who had sent his angel and delivered his servants that trusted in him, and have changed the king's word, and yield their bodies that they might not serve nor worship any God except their own God. Bisa ng hari mismo na usap na ang may panuntiyon, ang salita ng hari hindi mababalik, pero niyon sila po kanya, sir, I changed my mind. Niyon sila po kanya, sir, I changed my mind. Nausap ako bago na una. Ginindod dahil na yung mga tao who are serving their true God. Ang ilang Diyos, utabang nila. Kaya nga kung sino po kanya, sir, may siya, happy siya, di man siya inato katabang, inato ng kasi ng pagtabang, kung imuklaim siya as a deity as God. Pero nakita niya, tungkol sa commitment, anong tulog, kamay bulog, siyempre. Kaya ito, they have influenced the king. Ngayon ng king, I changed my mind. Nausap ang parunag-unag sa hari. Then, remember this, in this crossroad, in this decision, you will find it that it is a place where God reveals Himself to us. Ginawa niya, kanang panahon nga i-challenge ang imong commitment, kaya imong masabtan na ilan kung kinsa ang kasi nga Ginoo ng nila. Your right concept of God would be your determinant on how strong your commitment is. Nakakaisakong panabot na itungod sa imong Ginoo. Nakakaisakong pagkailan na itungod sa imong Ginoo. And by faith, mutsali ka sa imong Ginoo, ano yung makita kung sa ka-strong yung commitment. Ano ni padaya sa Ginoo kinsa siya? Ano yung nitabo nila sa tapo siya? Our right concept of God in crisis situation, wow, will determine the strength of our commitments. Sakto mapagkaila sa Diyos, mo na determinant sa imong commitment. Nga nung sila sa Shadrach, Meshach, o Abednego, dito sila mabalik sila commitment, kaya doon sila sa Ginoo. Iyon sila, our God is able to deliver us, and if not, kung hindi sila, and if not, kung hindi nila magaling, maura gapon, hindi gapon yung puno. Develop your commitment. How? To close up, para paguman sa ito ang design. Number one, commitment usually are developed in an atmosphere of struggle. Makain mo ka commitment sa Ginoo ng panahon ng murag paguyugon ka. Naan nag-challenge na may labo niyo. Inaanak ang development sa commitment. Ikalawa, remember, commitment doesn't depend on your abilities or your gifts. Wala na nagdipindi sa mga abilidad.
Kung sa iyong kapasidad, maayo kay ka o unsa ka kanilid na kita kang ibaluan o unsa, dili na ang commitment. Ang commitment, wala na sa mga tao may abilidad o may kasa. Ang commitment na sa mga tao truthful o serious sa iyang ikumitan. Katulong, it is a result of choice and not of condition. Resulta na sa pagpili ng commitment. Dili na sa kondisyon mo tungkol kaya nagkalisod ka, bukuan na lang ko. Commit na lang ko sa Ginoo. Kaya magpastor na lang ko, at may utawag na ko. Magpay school na lang ko, kaya sao ka ano. Make a choice first. Make a decision first. Dito mo kay wala na kay kalungan, mga maging anak na lang ka. That's right. Amen. Then, second, remember, everything starts with little things. Nari mga may dali na challenge sa iyong commitment. Hold on, stand up. At dugo na kagamay, naalang ka may problema, ayaw patando. Kung mahimo kang faithful sa gamay, you will be faithful sa ako. Mahimo kang strong on little things, you will be stronger on greater things. So, everything, pantay na, mga gagmay na nasala sa iyong commitment. Dahil, remember, developing commitment is not an emotion of the moment. Sabot ka lang. Ayaw padala sa iyong gibati, mo nang naghimo ka commitment. It's not a matter na kay mood mo nang lamig mong pagbati karon ano, may ang pagbati ng ginawa, at ito yung fake promise o rin. Pero kanalita, hindi na ka happy. Kanalita, imong mood down. At ayaw pa ka fake promise o rin. Di kayo imong fake promise, yung ko fake promise o rin, kaya ko sisiyo bilhin. Pero wala kayo sisiyo, ayaw ka fake promise o rin. Commitments, those are just examples. Commitments are not an emotion for the moment. Dili ito kasi mood. Dili kay ganahan lang ka. Kundi it is a choice, a personal choice. Ipili ito ka mo kumit kasi mo pamilya sa gusto rin mo kumitan. Kung ano yung kabog, nagsadak mo siya na binigyan, don't you know? Kung sa'yo resulta sa commitment. Number one, simply, it's the glory of God. God is glorified. Ikatwa, blessing para nila sa track ni siya pagkabitin. Ang, imagine mo, ilan na katuwing nila ba nasulat sa Bible na ay tulog ka Hebrew children, Hebrew young men, or willing to stand up against the whole world and against a king, a very powerful king. And they were able to win. Nakadaog sila. Nasulat ako karon, nagamit ng ngalan as an example. Oh, wow, blessed. Kita ka, na kayo makainunog na to, kung ma-mention na tumalan, panahon na mabiyak at sa kalibutan. It's a commitment. Amen? I'm praying na sa atong sipahan, makakaplat ka 10 times of Shadrach, 10 times of Meshach, and 10 times of Abednego. Na committed yung mga tao. I'm praying for people who are truly committed to God. Ngayon ka ang kamuta. Loving Father, salamat sa kayo ng mga respect. Salamat Lord na inuhang yung hatagan na natin example ng mga kinabuhi. Ang video na mo model sa mong faith o sa mong kasunod ng mga. Thank you God sa blessing or commitment. Thank you Lord for giving us a simple understanding. Ang among commitment will always be noticed sa kalibutan if amo din gulitan putan. Yes, people may not like us. Yes, people may not be
fond of us anymore. People may not be very accommodating with us or whatever. They will be annoyed. Annoyed sila sa among mga commitment. They will not understand us. They will question us. They will also test us. But yet, salamat Ginoo, na ang result sa commitment, your glory and our blessedness. Lord, let it be na kung nilay ka po sa mga karusalan. Salamat Ginoo na palayon ka na nag-assure. Kapano ka sa kong prayer, I'm asking you, Lord, na tagin na simbahan mo kung tao kumita na Ginoo. Kagaya na simbahan na 10 times more of sacrificial and Abednego when it comes to commitment. But they are willing to pay all cost para pagsunod nila, para pasinunod ka. Salamat kayo. Salamat sa panahon ng nagamit. Salamat sa imong pagka-gracious na mo. Tanan na pagdahil pagpasalamat ka ng nawa ang iuli na imong Ginoo. Sa tanan na pagpanalangin gikan sa imong pulong, sa tanan na pagpanalangin gikan sa imong pagkamay, amo kang ulian sa tanan na pagpasinunod. Sa akong pagbulag-bulag, tuguting nga ang grasya kaluoy, ang ugman mo, padayon nga nagagulit sa mo, kaya among mabati. Tamang kami Ginoo sa among tinguha, nga palig-on ang among bonding as church family. Lord, prepare us para sa pagkamit. Prepare yung mga kanakan para ng panahon. Tuguting Ginoo na nasa mong kasing-kasing ang tinuod na commitment na matter what happens, amo ang simbahan, amo ang pasibukan, amo ang pamuyuhan ng iglesia na inasa ninyo. Salamat kayo. In Jesus' name. Amen.